nakuha nating ubod ng nipa, iluluto na natin ito ngayon. Kasama ko dito si Kuya Loren. Hi! Ma'am. Merong munggo. Oo, opo, So, ma'am. isasahog ito sa munggo? Opo, ma'am. Kaya nilalagyan po ng pata, ma'am. Pata ng baboy. Wow! Tuwing kailan ninyo kinakain itong ganito? Alos pag may okasyon po dito, ma'am. Pag may okasyon! Opo. Sa bagay, kasi yung ubod ng nipa, isa lang naman ang ubod ng nipa. So, isipin mo, papatay mo yung buong puno para lang sa araw-araw na pagkain siya. Pag espesyal na okasyon, ayan, may ubod ng nipa. Sa pagluluto nito, una munang iginisa ang luya, bawang, sibuyas, at pata ng baboy. So, kanina, nilaga na namin yung munggo para maging ganito kalambot. Kapag naging brown na ang pata, pwede nang ilagay ang munggo at daragdagan ng tubig. So, pakukuluin lang natin ito hanggang sa lumambot yung baboy. Kapag lumambot na yung baboy, saka natin ilalagay yung ubod ng nipa at saka yung mga pampalasa. Okay, lumambot ka na. In the meantime, ipe-prepare na namin yung ubod. Iwain na po natin ng maliliit. Gaano kaliliit? Ganyan lang po. Ganyan yung bite lang. size lang po. Bite size. Yan ang bite nito. Ilalagay na ang ubod ng nipa at titimplahan ng asin, tanglad at sili. So, ang sabi nila, yung ubod daw, medyo mapait-pait daw yung lasa nito. Di ba, yung mga ibang nagluluto ng ginisang munggo, nilalagyan nila ng dahon ng ampalaya, yung kanilang munggo. Medyo bitter din yung dahon ng ampalaya. Ito, imbis na dahon ng ampalaya, ubod ng nipa ang gagamitin. Yun yung magbibigay ng medyo mapait na lasa doon sa Ito na lahat to. ginisang munggo. Okay, kakaibang ginisang munggo ito kasi may ubod ng nipa. Ano kaya ang lasa?